Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan lang po natin yung naging live, not live, video no, ni Ate Shena tungkol sa dahilan ng pag-alis ni Madeline kina Kalinga Prab. So, nabanggit niya po yan at may mga nakapag-reaction na po dyan tungkol sa pagkaalis nga po ni Madeline o pagkawala ni Madeline sa bahay nila Kalinga Prab. Pero ang gusto ko pong reactionan dito is yung bandang huli no, na mga sinabi ni Ate Shena na para sa akin tila meron siyang ipinapahiwatig. So, kung ano po yan, ito po panoorin natin at pakinggan natin mabuti ang mensahe ni Ate Shena. Alam niyo po, alam niyo yung ano ko, yung katayuan ko ngayon, dahil ko pa may anak, may asawa, tapos sa loob ng bahay, ako lahat, yung mga bayarin. Sabi ko, pero wala pa akong asawa ha. Mag-aasawa pa lang, Char. Pero yung ano ko, yung katayuan ko, ganun na yung ganun na yung nangyayari. Kaya sabi ko sa kanila ay, hindi naman panghabang buhay ganun, kaya dapat matuto sila sa buhay. Kasi may mga bagay na darating tayo sa panahon na, syempre, graduate na tayo sa gantong ibang estilo na naman yung ating tatahakin. Syempre, paano sila, di ba? Paano sila kung hindi sila marunong tumayo sa sarili nilang mga paa? So, ayan po mga kalingap, napakinggan ninyo yung tinutukoy kong parang nagpapahiwatig si Ate Shena dun sa huling bahagi ng kanyang videong ginawa. Parang hindi niya madirekta yung kanyang mga supporters niya. Parang nananansya pa siya. Yun ang basa ko dyan sa bandang huli ng video na yan. Kasi dun sa bandang una ng video, di ba, talagang nag-react siya sa pag-alis ni Madeline kina Kalinga Prab. Nabanggit niya dyan na parang nanghinayang talaga siya. Lalo pa nga ang pag-aaral ni Madeline ay once a week lang. Once a week nga lang din yung pinili ni Madeline. Bakit hindi pa, no? Hindi pa niya pinagpatuloy ang pagpasok niya kay Kalinga Prab. At nanghihinayang din si Ate Shena doon sa once a week na pinili ni Madeline sa pagpasok sa school. Kasi para sa kanya, anong matututunan? Iba pa rin daw yung araw-araw. At nabanggit niya rin dyan, na nung mga panahon na sumusweldo si Madeline kay Kalinga Prab, hindi naman din daw nakakapagbigay o nakakatulong sa kanilang bahay. Sa halip, solo lang daw ni Madeline yung kita o yung sweldo niya at yung boyfriend niya ang ipinanggo-grocery niya. That's according kay Ate Shena. Na sinagot naman ni Madeline ito kagabi sa premiere ni Kalingap Jason, ni Mr. Benty Boy, na hindi raw totoo yung mga sinasabi o na banggit ni Ate Shena sa vlog. Kasi may mga problema raw siya, no, na hindi niya na lang nasasabi kay Ate Shena. Which is sa tingin ko, mali yun, Madeline. Kasi since namatay ang mother mo at sa kasamaang palad nga ay nakulong ang father mo, si Ate Shena na talaga yung nagsilbing guardian ninyong magkakapatid. Kaya sana, sinabi mo sa kanya kung ano yung problema. Marami nga raw nakakapansin sa malaking inihulog ng katawan ni Madeline, no? O yung pangangayayat. Kaya marami ang nagtatanong kay Kalingap Jason o kay Mr. Benty Boy kung buntis nga raw ba itong si Madeline. Mariing pinabulaanan niya ni Madeline, sa halip, hindi raw siya ang buntis, kundi si Ate Shena niya. So, ito pa lang si Madeline at saka si Ate Shena ay hindi nga raw masyadong nagkikibuan. Sinabi yan ni Bombay kay
Mr. Bentiboy, no? Kasi nag-premiere kagabi si Mr. Bentiboy at yan nga, pinuntahan niya muli si Bombay at saka si Madeline. So, ayan, hindi nagkikibuan si Madeline at saka si Ate Shena. Nabanggit tuloy ni Madeline, no? O nadulas yata ang dila ni Madeline na sabi niya tuloy na buntis nga si Ate Shena. Mukhang hindi pa naman yata balak sabihin ni Ate Shena yung kanyang kalagayan. So sana mag-usap silang magkapatid, si Ate Shena at si Madeline, kung ano yung problema sa isa't isa at hindi yung ang nangyari tuloy sa social media pa nila na nasasabi yung problem. Mas maganda kung direkta na silang nag-uusap. Total magkapatid naman sila. And Madeline, si Ate Shena mo naman ang nakakatanda sa'yo at saka guardian yan at saka si guardian nyo yan. Binalikat ni Ate Shena ang responsibilidad na alagaan kayo, no? Kayong magkakapatid. At yun naman sinasabi ni Ate Shena, may punto naman siya kasi, di ba nga, yung pag-aaral mo, huwag mo pabayaan, and napakaluwag ni Kalinga Prab, kinakailangan ka pang magbitaw sa trabaho. Si Kalinga Prab naman, di ba, nag-live din siya. Sabi niya, sinasabi naman din daw niya sa iyo na kung ikaw ay nabibigatan sa trabaho, sabihin mo lang, magsabi lang para hindi na lumala ang problema. So, sana nga ang inyong pong lingkod ay umaasa na sa madaling panahon ay magkaayos na itong si Ate Shena at saka si Madeline, lalo pa nga't nasa interesting stage ngayon si Ate Shena. Ganun po talaga, nasa edad na po si Ate Shena, kung di ako nagkakamali, 25 or 26 na siya. At sabi nga po niya diyan sa kanyang video, hindi naman po sa palaging panahon ay kinakailangan silang sumandal, no, kay Shena. Kumbaga sa pagbabasa ng libro, hindi naman po tayo talagang naka-stack up lang sa isang chapter. Darating po talaga ang panahon na tayo ay pupunta na sa next chapter ng ating buhay. So with that mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan sa araw na ito. Mag-ingat po tayong lahat and God bless.